Alright, so dito tayo ngayon sa Motor Central na Cavite. At natapos na natin si 3 years na, ito na. Ang ganda na ano nila, no? Ang ganda nung kanilang papel, ilagayan pag natapos mo na yung motor. At sama may feeling na napaka-satisfying after 3 years na pinaghirapan mo. Inulog-bulugan mo yung motor. Finally, ito na. Sa'yo na talaga. Ito na yung papel. Ayan na siya, mga kapatid. So, ito na rin yung best timing, yung perfect timing para pag-usapan natin. Kamusta ba yung NS200 natin? 3 years na siya eh. So, malalaman nyo ngayon sa vlog na to, ano yung mga pinanta natin, ano yung mga struggles ko, at ano yung mga nasira sa kanya, kung meron man, okay? So, tara, kita-kita tayo sa daan, mga chabi. Alright, so what is up, mga chaps? So, ito na andito nga pala tayo ngayon sa 13 Martires City. So, ito na ang ating NS200. Medyo madumi, mga chapi, kasi the next day na to, umulan. Meron tayong rookie mistake, no, nagawa kasi nagre-record ako kahapon, tapos salita ako ng salita, yun pala naman, hindi naman pala nagre-record yung aking camera. So, we're doing it again. Medyo kupupas na yung kulay niya, walang kahit anong pampunas yan. Sinadya kong wag lagyan ng BS1 yan para makita nyo yung nangyari sa kulay niya, diba? After 3 years of using this motorcycle, no? So tara, mga chapi, pag-usapan natin sa daan. Ayan, no? Kita nyo ba yan, mga chaps? Medyo may pagkano na siya. Ito medyo nasira na to. Yung kanyang tapete after 3 years. First things first, unang bagay na nakita ko na downside when it comes to owning the NS200 is yung kanyang MRF tires. Kasi kung di nyo natatanong, pag unang bili mo ng NS200, ang unang gulong na on stock na nakakabit sa kanya is MRF tires. So when it comes to that tire, naglast lang yon ng around 10 to 15,000 kilometers. Hindi na maganda yung ano niya, yung tire niya. Di pa sa pudpud pero matigas na. Pero 15,000 kilometers, mga chong, palitin na rin. Di, kumbaga, kung may kumpara ko lang ba dun sa unang tire na gamit natin, no? So second thing, headlight. No, maagang napunde yung ating halogen bulb. Kasi kung mapapansin nyo, halogen bulb to eh. Naka-LED na to ngayon eh. First month ko pa lang, medyo napundi na yon. Hindi ko alam kung bakit. Para naman akong kinakabit sa motor. At kagaya nga nasabi ko sa inyo, kung mapapansin nyo, hindi naman ako mahilig magkalikot tsaka maglagay ng kung ano-ano sa motor ko. Ganun pa rin yung nangyari. So wala akong pinakalaman sa wiring, sa battery, wala. Makikita nyo dyan sa clip na yan, naka LED lights na tayo. Usapang wiring, pinalitan ko na rin pala yung battery nito, mga chong. So yung battery niya, hindi na yung stock battery niya na malaki. Naka 5L na lang to ngayon. But so far, no, okay naman. Hindi ko lang alam kung may kinalaman nyo kung bakit parang ang hina ng ilaw ko. Pero 5L lang ang gamit ngayon itong Sigin. Gumagana naman. Hindi naman siya nagloloko. Tangina. Bakit tayo nyo tumabi? At sabi ko kayo magbabike, tumabi kayo. Kita nyo naman, ayan pa rin siya. Maganda pa rin ang hatak. Pag gusto kong magmabilis, kaya pa rin niya. 3 taon na ito, pre. So siguro by next month or next month, magkapalit na ako ng sprocket niya at saka kadena. Kasi kung mapapansin nyo, 64,232 kilometers na tayo. So talagang kailangan na rin talagang palitan. Medyo nakakaramdam na ako sa sprocket ng medyo konting pag-iingay, no? Though hindi pa naman talaga sobrang tindi nung yung pagkakapudpud niya. Feeling ko need na rin talaga na palitan kasi kahit anong adjust ko, minsan talaga parang kumakalansing na rin siya eh. So papalitan na rin natin yan. Hindi ko kasi nakikita yung front sprocket eh, baka yun ang pudpud, hindi tayo sure. Brake master niya, pinalitan ko na. Ibagsak ko kasi ito, mga chong. So nabali na yung kanyang
brake lever, tapos nakita ko yung price nung stock na brake lever at nakita ko tong Japek na Brembo. So sabi ko might as well subukan, wala naman sigurong masama kasi nakita ko maganda naman yung reviews. May mga kaibigan din akong gumagamit nito. Medyo maganda na. Hindi nga lang to yung legit, siyempre maganda yung legit. Pero maganda na to kumpara mo sa stock. So pinalitan ko siya, so far okay naman. 500 pesos nga lang pala to mga presyo sa Shopee. Hindi ko ilalagay yung link kasi tinatamad na ako. Pero search nyo lang Brembo na Brake Master. Lumalabas naman siya kasi siya yung pinakamura, 500 pesos. Last time na check ko, yung wala ngayon kung magkano na siya. Tapos yun, since nagpalit ako noon, nagpalit na rin ako nitong juice well. Nilagyan ko na siya ng malaking lagayan ng brake fluid para medyo stylish. Yes, kaso nga lang yung kasama niyang mount na ibibigay sa inyo medyo maiksi. So ginawa ko na ng paraan niya. Makikita niyo sa clip na yan kung ano yung ginawa ko sa kanya para gumana. Hindi siya maganda pero it does the job, okay na rin. Pata natin siguro pagka may time tayo. Sa ngayon okay lang muna siya dyan pansamantagal. Sobrang tagal na nga. Tapos ito meron na rin tayong nagkabit din ako ng mini driving light kasi nga sabi ko kanina medyo medyo mahina na yung bato niya mga chapi nung ilaw. So sabi ko sige bili na lang ako ng MDL since gusto ko rin naman ng MDL. Meron tayong MDL version 3. So far it's holding its own naman. Maganda pa rin, ayos pa rin naman. It's nakabit ko siya parang 6 months pa lang kaya siguro 1 year 2 years and 6 months na to kanyang MDL na. Gas consumption na to medyo lumakas siya kumpara mo dun sa previous na consumption niya ng gas, no? Kasi yun nga, medyo umidad na yung mga lining, kasi yung gulong natin minsan hindi maganda kondisyon. So yun, medyo malakas na kasi sa gas. Engine performance medyo humina na siya when it comes to torque. Hindi ako sure kung humina talaga yung torque niya or nasanay na lang ako sa kanya dun sa pull niya, parang wala na sa akin, parang ganun, di ba? So yung nangyari sa'yo, araw-araw mong gamit, kagaya ka nasabi ko sa inyo dati si Yin, minahal ko yan pero hindi ko yan binaby. Talagang ultimo bili ng suka siya, pambili ng suka, pamalengke siya, pangsundo sa mga bata, tapos pang long ride din. So in short, ito lang yung sasakyan na meron ako sa ngayon kasi wala na si Frankie na na benta na natin si Frankie at medyo masakit na rin yung ulo ko sa kanya kaya medyo nabenta na natin. Pero searching pa rin tayo mga chapi na one day makabili tayo ng pambundok ulit natin. Kanyang suspension, ang suspension nito mga pre, nag-leak na yung kanyang seal, no? Yung front suspension niya nag-leak na yung kanyang rubber seal. So pinalitan na natin yung rubber seal. Pero pre, napakamura lang ng rubber seal nito. Kung kaya mo nga mag-install, hindi ka pa gagastos ng 200 hindi naman pala, bibili ka rin pala ng langis. Mga 300 pesos, napalitan mo na, naayos mo na yung front rubber seals mo, napalitan mo na, diba? Pero siyempre depende kung masisira pati yung dust cover mo, medyo magkakapresyo-presyo na ng konti. Yun, torsion spring, nabanggit ko na sa previous vlog ko, parang nasa wala pang 2,000 o 5,000 kilometers nasira yung torsion spring ko twice. Pero yung pinalit na torsion spring na galing sa Shopee na binili ko, ox na ox, 5 yung binili ko, isa pa lang na nagagamit ko. At sana wag ko na magamit kasi syempre magbabayad pa rin naman tayo ng labor dyan pagka pinakalas natin sa kanila yan at pinakabit yung torsion spring. Do kaya ko siyang ikabit mag-isa. Ang problema ko lang doon is yung ating tools, no? Wala akong kasing tools na magagamit. Kasi pag siyin, pag to nasira mo, yung marami kang babaklasin kagaya ng tangke, baklas yan, yung mga flarings, tapos tanggal din yung head nung makina mo. So medyo hassle. Kaya kung pwede lang sana wag na siya masira, wag na.
Rubber seals, oil seals ng ibang parts, okay naman. Brakes, yung aking disc brakes sa likod at harap, palitin na rin, no? Kailangan ng palitan pero hindi ko pa siya napapalitan. Medyo napudpud na rin kasi siya, parang nagkaroon ako ng problema sa braking. Nag-bind yung brake ko, nag-overheat, nag-overheat ko yung brakes. Kaya medyo nahukay na yung brake ko. Yun neglect yung mga pre. Takbo ako ng takbo, hindi ko na-check yung brake ko kung meron pa. Wala na, ubus na pala, takbo pa rin ako ng takbo. Siguro yung tangke, itong tangke nito, medyo ayaw ko sa kanya kasi pinapasok kasi ng tubig to Itong tangke nito, hindi ko alam kung bakit parang pangit nung seal niya. Makikita nyo sa clip na yan, may kalawang na siya. Kasi pag inabot niya ng ulan, nalimutan mong takpan, ano siya, papasok yung tubig dun sa tangke mo. Nagre-result yun sa, of course, magkaroon siya ng pugak-pugak. Kasi tubig na yung sinisip-sip nung throttle body ng ng motor nyo, especially kung you're using FI. Pero kung naka-FI ka, hindi masyadong problema kasi for some reason parang nasusunog pa rin niya Kumbaga, tatakbo ng konti, pag nahigop niya na yung tubig, wala na rin. Pupuga ka lang ng konti. Unlike sa naka-carb type ka pa, yung tubig talagang naiiwan dun sa bayag nung Kasi yung unang NS200 ko mga chappy, yun din yung naging problema niya Yung tangke rin yun. Sa pasayo ko rito, siguro yung kanyang head assembly sa ulo niya, medyo crowded Ang daming laman. So konti lang yung mga wiring na pwede mong idagdag sa kanya. Medyo sikip na pagkakagaya nung ginawa ko na nagkabit ako ng mini driving light. Medyo sikip na yung ulo. Overtake nga tayo rito konti So yun yung mga na-encounter ko for owning the NS200 for the next 3 years. And to wrap this all up, no mga pre, overall judgment ko sa motor na to for the past 3 years na nakuha ko siya. Ito, hindi ko to sinasabi dahil gusto ko sihin. I own it, no? Sinasabi ko to as a reviewer na talagang I would testify sa tibay ng motor na to. Well, may mga hiccups siya every now and then, but those hiccups are due to neglect, no? Nakikita ko naman kasi minsan pa, sa totoo lang mga chappy, wala talaga minsan akong budget para i-maintain yung sasakyan May mga bagay ako na napapagpabukas na o sa sweldo na, ganun. So talagang dumarating yung araw na talagang parang oh my God, sira ako yung sasakyan, 'di ba? But it's not the motorcycle's fault, it's me as a rider. It's a rider error. So overall, no mga chappy, I would recommend this to a beginner rider. Sa totoo lang, kasi napaka minimal maintenance ng NS200. Kung bago ka, first time mo magmomotor, 200cc is not that powerful din naman Hindi rin naman siya ganun kalakas mga chappy para sabihin natin na hindi siya kaya ng beginner. Pasok na pasok lang. Kung bago ka pala magmomotor, unang motor mo to, okay na okay ka sa NS200 kasi yun nga, matibay, reliable at mura ang mga parts. Siyempre, wala na mas umura doon sa mga parts ng Underbone kasi nga ang dami nilang parts available at mabibili mo lang ang mga parts dyan sa tabi-tabi. Pero if you're looking for a larger displacement motorcycle, I think this is a good platform for you to start on. And especially kung huhulugan mo lang yung motor mo, siyempre mababawas pa yan sa pang maintenance. Kasi hindi nangyari sa akin Imbis na ipapagawa ko yung motor ko, ipapambahid ko na lang panghulog. 'Di ba? Naaagaw siya naaagaw yung pera mo para doon. So, yun. Kaya yun yung nangyari sa kanya, may mga nasira. May mga bagay na napaltan ako na hindi naman high-end at may mga diferensya. So, kung yun nga, bagong motor mo to, unang best mo kukuha ng motor, hulugan pa, tamang-tama to sa'yo kasi minimal yung sira nito mga pre. Hindi ka kumbaga hindi ka mamumroblema, 'di ba?
So yun lang mga chappy, leave comments down below kung meron kang tanong about the NS200, or tsaka kung what else do you want to find out having this kind of motorcycle, no? Kasi siyempre pera is pera. Ngayon ang NS200 is 120,000. Ay, ipapost ko yan sa video yung price na to ngayon. Yung current version niya na naka-inverted forks, popost ko dyan. So that's a lot of money, no mga pre. Malaking pera yon to spend on a motorcycle. And siyempre kukunin mo pa hulugan kunwari, siyempre ayaw natin ng medyo unreliable, diba? Pero I would commend Bajaj for making this motorcycle, and yun, it really works, no? Medyo luma na nga lang yung style niya. Sana ma-update sa ni Bajaj, medyo ma-facelift naman, no, para do sa mga future riders natin na gustong mag-acquire ng NS200. So yun lang mga chappy, no? Thank you so much for watching this video. If you have comments, if you have questions, leave a comment down below. I'll be more than happy to answer that for you. And tandaan nyo mga chappy, I love you, God loves you, and I'll see you guys on the next content. Woo!